Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Sa ating episode ngayong araw na ito po ay pinamagatan na Adopted. Sa kwentong pinadala ng ating sender for today, natatawagin po natin sa pangalang Trini. Huwag kalimutan na maging bahagi po ng ating programa sa pamamagitan ng pagpo-post ng inyong mga comments, and don't forget to like, share, and subscribe. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mapalad ang mga anak na kasama pa ang kanilang mga magulang dahil kahit malaki na sila ay meron pa ring gagabay sa kanila. Meron pa ring magsasabi sa kanila kung mali ba ang kanilang ginagawa. Ngunit meron din na sa murang edad pa lamang ay nawala na kaagad sila ng chance na maramdaman ang pagmamahal ng isang ina at ng isang ama. Mabuti na lamang ay merong mga tao na handang sumalo ng responsibilidad ng ibang magulang. Ngunit paano kung sa pagsalo mo ng isang responsibilidad na palakihin ang isang bata ay may kaakibat pala itong kababalaghan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hayaan nyo na itago ko ang tunay kong pagkatao sa pangalang Trini. 43 years old na ako at plain housewife. Isa ako sa mga masusugid na nakasubaybay sa mga kwentong binabasa mo, Papa Dudut. Lalo na kapag after lunch. Imbes na manood ako ng TV, ay mas gusto ko ang makinig sa iyo dahil lahat ng binabasa mo ay kapupulutan ng aral sa buhay. Kwento ng katatakutan ang isishare ko. Nangyari ito noong bago pa lamang kami ikinasal ng asawa ko na si Tonyo. Magkababata kami ni Tonyo, magkaedad din kami. Noong nag-college kami ay niligawan niya ako at sinagot ko naman siya. First boyfriend ko siya at ako rin ang first girlfriend niya. 28 years old kami nang mag-decide kami na magpakasal. Stable na, parehas ang trabaho namin noon. Suportado naman kami ng aming pamilya dahil matagal na rin kaming magkarelasyon. Habang ipinapagawa namin ang aming bahay ay nakitira muna kami sa bahay ng magulang ni Tonyo. Wala kaming naging problema sa kanila dahil maganda ang naging pagtrato nila sa akin. Dahil na rin siguro sa bata pa lamang ako ay kilala na ako ng pamilya ng aking asawa. Inabot ng mahigit 2 taon bago natapos ang bahay namin ni Tonyo. Medyo natagalan dahil patigil-tigil ang construction. May mga times kasi na kinakapos kami ng budget. Kaya gano'n na lamang ang pasasalamat ko sa Diyos na sa wakas ay meron na kaming sariling bahay ng aking asawa. Sobrang saya ko nang lumipat na kami roon, Papa Dudut. Noon pa man ay pangarap na namin ni Tonyo ang magkaroon ng maraming anak. Nung nakatira pa kami sa parents niya ay madalas naming mapag-usapan na dapat ay higit sa 4 ang anak namin. Parehas kasi kaming galing sa maliit na pamilya ni Tonyo. Kaya ganon ang pagnanais naming dalawa ng big family. Alam namin na mahirap magtaguyod ng isang pamilya na may maraming anak, pero alam namin ang aming kakayahan bilang isang magulang kung sakali.
Isang taon nang lumipas simula nang tumira kami sa sarili naming bahay ay hindi pa rin ako nabubuntis, Papa Dudut. Medyo nagtataka na kasi ako. 3 years na kaming kasal ni Tonyo pero hindi pa rin nagkakabunga ang aming pagmamahalan. Halos gabi-gabi na nga kaming nagsisiping pero wala pa rin talaga. Lahat na nga yata ng posisyon ay ginawa namin at kulang na lamang ay sumabit kami sa kisame na parang mga butiki pero lahat ng yon ay hindi ako nagawang mabuntis. Dumating na ako sa point na iniisip ko na baka may mali sa akin, Papa Dudut. Natatakot nga lang akong magpatingin sa doktor dahil kung sakali na tama ang hinala ko ay parang hindi ko yon kayang tanggapin. Ang nanay ko ang una kong kinausap tungkol sa bagay na yon at ang sabi niya ay may mga babae talaga na kagaya ko na nahihirapang magbuntis. Kung hindi ko raw mapigilan ang mag-alala ay mas okay kung kausapin ko ang aking asawa. Sigurado raw si nanay na kahit si Tonyo ay nagtataka na rin kung bakit hindi pa rin ako nabubuntis. Sinunod ko ang payo ng aking nanay, Papa Dudut. Kinausap ko si Tonyo at sinabi ko na baka merong problema sa akin kaya kahit 3 years na kaming mag-asawa ay hindi pa rin kami nakakabuo. Huwag mong sabihin na merong problema sa iyo. Paano kung sa akin ang problema? Para mas makasigurado tayo ay magpa-check up tayong dalawa sa doktor. Turan ni Tonyo. Natatakot kasi ako na malaman kung sakali baka iwanan mo ako kapag hindi pala kita kayang bigyan ng anak. Lalo na at ang gusto mo ay magkaroon ng malaking pamilya. Ang kinakabahan kong wika. Pangako, Trini, kung ano man ang maging resulta ng check-up natin ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. At sana'y ganun ka rin sa akin. Mabuting alam natin kung meron ba talagang problema kaya hindi tayo makabuo. And for sure ay may maipapayo ang doktor sa atin kung meron mang problema. Wika pa ni Tonyo. At dahil sa sinabi niyo ng aking asawa ay lumakas ang loob ko na magpa-check up kaming dalawa. Hindi ko na lang idedetalye ang lahat. Sa aming dalawa ni Tonyo, lumabas na ako ang may problema, Papa Dudut. Wala akong kakayahan na magbuntis. Feeling ko ay gumuho ang mundo ko nang sandaling malaman ko yon. Iyak ako ng iyak pagka uwi namin sa bahay. Alam ko na nasaktan si Tonyo sa aming nalaman pero mas pinili niyang maging matatag para sa aming dalawa, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na ayos lang yon kahit kaming dalawa lamang. Saka baka raw magkaroon ng himala at bigla na lamang akong mabuntis. Wala raw makapagsasabi sa maaaring mangyayari sa hinaharap. Sobrang down ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kahit kailan ay hindi ko mararanasan ang maging isang ina. Inggit na inggit tuloy ako sa mga kapatid ko na mas bata sa akin na meron ng mga anak. Kaya para hindi ako masyadong malungkot ay ibinuhos ko na lamang sa mga pamangkin ko ang pagmamahal na hindi ko kailanman may paparamdam sa sarili kong anak dahil hindi naman ako magkakaroon ng ganon. Sobrang naging spoil sa akin ang mga pamangkin ko. Nagtry din kami ni Tonyo na sumayaw sa mga fiesta na nagsasabi na kapag nagsayaw doon ay bibiyayaan ng anak. Halos linggo-linggo akong nagsisimba at nagdarasal na sana ay bigyan ako ng himala ng Diyos. At mabuntis na ako. Papa Dudut, may mga ininom din ako na kung ano-anong herbal na gamot na sinasabi sa akin ng ilang albularyo na mabisa. Ngunit lahat ng effort namin mag-asawa ay walang pinuntahan. Hindi pa rin ako nabuntis. Lumipas ang ilang taon at natanggap ko na ako ang may problema sa amin ni Tonyo. Pero hindi pa rin naaalis sa isipan ko ang pag-i-imagine na meron akong sariling anak. Alam kong ganon din si Tonyo dahil napapansin ko na kapag nakakakita siya ng baby,
Kapag nasa labas kami ay talagang sinusundan niya ng tingin. Kapag ganon ay nalulungkot ako. Feeling ko kasi ay hindi lubusang masaya si Tonyo sa akin dahil hindi ko kayang ibigay ang isang bagay na gusto niya. Minsan ay kinausap ko si Tonyo. That time ay sobrang lungkot ko. Sinabi ko sa kanya na pinapayagan ko siyang hiwalayan ako at humanap siya ng babae na kaya siyang bigyan ng anak. Nagalit si Tonyo sa akin. Ani ay huwag ko raw sabihin yon sa kanya dahil hindi mababaw ang pagmamahal niya sa akin. Hindi porket hindi ako mabubuntis ay iiwanan na raw niya ako. Tanggap na raw niya na kaming dalawa na lamang ang magkasama hanggang sa pagtanda. Hindi rin daw niya ako sinisisi sa lahat dahil alam niyang hindi ko yon kagustuhan. Napaiyak ako ng time na yon, Papa Dudut, kasi napatunayan ko na mahal ako ng aking asawa. Mahal na mahal niya ako sa kabila ng kakulangan ko bilang asawa niya. Isang araw, pumunta ako sa bahay ng kapatid kong babae dahil second birthday ng anak niyang babae. Ako ang sumagot ng birthday party bilang regalo ko sa aking pamangkin. Tuwang-tuwa naman ang kapatid ko at napakalaking tipid daw noon sa kanilang mag-asawa. Ate, thank you ha sa pagsagot ng party ng anak ko. Sobrang swerte talaga ng mga pamangkin mo kasi spoiled na spoiled sila sa'yo. Nahiya na nga ako sa'yo kasi kayo rin ni Kuya Tonyo ang sumagot sa handa ng binyag niya, sabi ng kapatid ko. Okay lang yun, saka wala naman akong i-spoil kundi ang mga pamangkin ko. Wala kasi kaming anak ni Tonyo, ang malungkot kong saad. Alam mo ate, meron akong kilalang social worker. Nasabi niya sa akin na meron silang pinapaampon na baby. 4 months pa lang yata ang pagkakatanda ko. Baka pwede niyong i-consider ni Kuya Tonyo. Tura ng kapatid ko. Hindi ako sure kung gusto ba ni Tonyo ang mag-ampon kami, ang sabi ko. E di tanungin mo siya ate, wala namang mawawala kung susubukan mo. Bigla ako nagkaroon ng interes sa sinabi ng kapatid ko, Papa Dudut. Doon ko na-realize na hindi pala namin naging option ni Tonyo ang pag-a-adopt ng baby. Kinuha ko sa kapatid ko ang cellphone number ng kakilala niyang social worker para ako na mismo ang makipag-usap sa kanya. Pero bago ko yon gawin ay kinausap ko muna si Tonyo. Hiningi ko ang opinyon ng asawa ko tungkol sa pag-aampon at ang una niyang naging sagot ay pag-iisipan niya. Nalungkot ako sa sagot niyang yon dahil siguro ang gusto niya ay mismong dugot laman niya ang magiging anak naming dalawa. Naintindihan ko siya sa parte na yon. Makalipas ang 1 linggo ay muli akong kinausap ni Tonyo at gano'n na lamang ang tuwa ko nang sabihin niya na pumapayag na siya na mag-ampon kaming dalawa. Hindi ako makapaniwala dahil ang buong akala ko ay ayaw niya na mag-ampon kami. Agad kong tinawagan ang social worker na nagpakilala sa pangalan na Nancy. Pumunta kami, si Tonyo ay kasama ko sa opisina nila at doon ay sinabi sa akin ang magiging proseso ng pag-aampon sa bahay. Hinayaan din nila kami ni Tonyo na makita ang 4 na buwan na baby at nang kargahin ko ang sanggol ay napaluha ko. Nakaramdam kaagad ako ng koneksyon naming dalawa. Sobrang cute niya lalo na kapag ngumingiti siya. Titig na titig siya sa akin na para bang alam niya na malapit na akong maging nanay niya. Kahit si Tonyo ay tuwang-tuwa rin sa baby. Kinarga niya rin ito at nahuli ko si Tonyo na naluluha. Parehas talaga kaming sabik na magkaroon ng anak at kung ang pag-a-adopt na lamang ang tanging paraan para matupad ang pangarap naming maging magulang ay yun na ang aming gagawin. Nagtanong na rin ako sa background ng baby. Nag-suicide ang mother ni baby Alice. Iniwan kasi siya nang nakabuntis sa kanya. Hindi na yata kaya ng nanay na palakihin ang baby niya. Siguro na-depress na rin siya kaya ganun ang ginawa niya.
Walang kamag-anak na nagkiklaim sa baby kaya ibinigay na lamang sa amin ng kapitbahay noong nanay ng baby. Sabi sa amin ni Nancy. Diyos ko, napaka-tragic naman pala na nangyari sa nanay ni Baby Alice. Ang wika ko. Kaya nga po ma'am, mabuti na rin siguro na wala pang malay si Baby Alice. Siguro kung may malay na siya at nakita niyang ginawa ng nanay niya ay malamang ay magbibigay yon sa kanya ng trauma. Malungkot na wika ni Nancy. Agad naming inasikaso ang mga dapat gawin para maging legal na ang pagngampo namin kay Baby Alice, Papa Dudut. Hindi ako pinabayaan ni Tonyo na mag-isa na gawin ang bagay na yon at naging hands-on talaga siya. Pinaramdam at ipinakita niya sa akin na hindi lamang ako ang may gusto na ampunin si Baby Alice, kundi siya rin. Makalipas nga ang ilang buwan, sa wakas ay natapos na namin ang mga dapat asikasuhin para sa adoption. Napatunayan din namin ni Tonyo na merong kaming kakayahan na palakihin ang baby ng maayos. 3 days bago namin makuha si Baby Alice ay namili kami ni Tonyo ng mga gamit ng baby, pati na rin ang gatas. Medyo naging emosyonal ang pakiramdam ko habang namimili kami ng asawa ko. Kasi ang buong akala ko ay hindi ko na may experience ang mamili ng gamit ng anak ko. Pero mangyayari pala yon, Papa Dudut. Alam ko rin na tama ang ginawa naming pag-aampon dahil isang buhay ng batang nawala ng magulang ang mabibigyan namin ng magandang kinabukasan. Nangako rin ako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting ina kay Baby Alice. Ipaparamdam ko sa kanyang pagmamahal ng isang totoong nanay. Simula nang dumating si Baby Alice sa bahay ay naging mas masaya kami ni Tonyo, Papa Dudut. Iba talaga kapag may bata sa bahay at nakakatuwa na sa wakas ay nagkaroon na ng katuparan ang pangarap namin ni Tonyo na magkaroon ng anak. Hindi ba nanggaling si Baby Alice sa akin ay pinangako ko na ituturing ko siya na totoo kong anak at ganon din ang sinabi sa akin ng aking asawa. Kahit ang pamilya namin ni Tonyo ay naging masaya para sa aming dalawa. Aliw na aliw kami ni Baby Alice dahil madalas siyang tumawa at cute na cute ako sa kanya kapag tumatawa siya. Napakalaking bagay din ang nagawa ni Baby Alice sa aming mag-asawa dahil sa nagkaroon kami ng bonding at yon ay ang pag-aalaga sa kanya. Si Baby Alice ang nagparamdam sa akin na ang sarap pala talagang maging isang nanay. Kumuha rin pala kami ng yaya ni Baby Alice para merong magbabantay sa kanya sa tuwing nagtatrabaho kami ni Tonyo. Kapag may pasok kami ay sa umaga at gabi lang namin nakakasama si Baby Alice. Binilahan din namin siya ng crib na nakalagay sa aming kwarto. Mabait naman at mapagkakatiwalaan ng yaya na nakuha namin, Papa Dudut. Si Tessa, sanay siya sa pag-aalaga ng baby kaya wala kaming naging problema sa kanya. Ngunit isang araw ay nagpaalam si Tessa sa amin na mag-resign na siya. Tessa, bakit naman bigla-bigla ang pag-alis mo? Ang malungkot kong tanong. Ma'am, pasensya na po kayo pero natatakot po kasi ako rito sa bahay ninyo. May nagpaparamdam kasi sa akin na isang babae. Parang galit siya sa akin. Kung minsan ay bigla na lang nawawala ang gamit ko kahit na alam ko kung saan ko yun nilagay. Tapos nung isang gabi may nakita pa akong babae sa kwarto ko. Takot na kwento ni Tessa. Babae? Sinong babae ang tinutukoy mo? Ang naguguluhan kong tanong. Hindi ko rin po alam, ma'am. Basta may multo dito sa bahay ninyo. Turan pa niya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Tessa na may multo sa bahay. Ilang taon na kaming nakatira doon at wala kaming nararamdaman na kakaiba. Hindi ko na pinansin ang dahilan ni Tessa pero hindi ko siya pwedeng pigilan sa desisyon niya na mag-resign. Nakiusap na lamang ako sa kanya na baka pwedeng magstay siya ng ilang araw habang naghahanap pa kami ng kapalit niya. Maging si Tonyo ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Tessa na may multo sa aming bahay.
At ang sabi ng asawa ko ay baka nais na talagang umalis ni Tessa at gumagawa na lamang ito ng ganong dahilan. Sa tulong ng kapatid ko ay nakahanap kami ng kapalit ni Tessa, si Ingrid. Nasa late 20s lamang si Ingrid at aniya ay marami na siyang naalagaan na baby kaya sanay na sanay siya sa ganong klase ng trabaho. Kagaya ni Tessa ay okay rin naman si Ingrid, Papa Dudut. Nakita namin kung paano niya alagaan ng maayos si Baby Alice. Isang gabi nagulat kami ni Tonyo nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Ingrid mula sa kwarto niya. Akala namin ay kung ano na ang mga nangyayari sa kanya. Kaya pinuntahan namin siya. Nakita namin siya na nasa sala at nanginginig na parang takot na takot. Nang tanungin namin siya kung ano ang nangyari ay sinabi niya na ilang gabi na siyang hindi makatulog. Dahil palagi siyang may nakikitang babae sa kanyang kwarto. Kung minsan daw ay naririnig pa niya itong umiiyak. Pasensya ka na po ate, pero hindi ko na kayang tumira dito sa bahay ninyo. Mababaliw po ako dito. Bukas na bukas din ay aalis na po ako. Ipadala niyo na lang po ang huling sahod ko. Naiiyak na sabi pa ni Ingrid. Ingrid, baka naman pwedeng magstay ka muna ng ilang araw. Hayaan mo muna kaming makahanap ng kapalit mo. Pakiusap ko. Sorry po talaga ate. Hindi ko na kaya na manatili pa sa isang araw dito. Sabi pa ni Ingrid. Wala na kaming nagawa pa ni Tonyo para pigilan si Ingrid sa pag-alis niya, Papa Dudut. Nagtaka lamang kami ni Tonyo dahil parehas sila ni Tessa ng naging dahilan. Napatanong tuloy ako kung meron ba talagang multo sa bahay namin. Ang sabi ni Tonyo ay walang ganon sa aming bahay. Kung meron man daw ay dapat kaming dalawa ang unang makakaalam dahil kami ang nagmamay-ari ng bahay. Kinabukasan ay maaga kong inihatid si Baby Alice sa kapatid ko. Nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng sa kanya muna ang anak ko at kukunin ko rin kapag tapos na ako sa aking trabaho. Ganon ang naging routine ng buhay namin simula nang mag-decide kami na wag nang ikuha ng yaya si Baby Alice. Maaga akong gumigising para ihatid si Baby Alice sa kapatid ko. After ng trabaho ay kukunin ko na siya at iuwi sa bahay. Sa totoo lang ay nakakapagod ang ganong klase ng routine, Papa Dudut. Kaya lang ay nangangamba na kami ni Tonyo na kumuha ng bagong yaya at baka umalis din kaagad kagaya ng dalawang nauna. Buti na lamang at matyaga ang kapatid ko at kahit alam ko na nahihirapan siyang nadagdagan ang kailangan niyang alagaan ay wala akong naririnig na reklamo mula sa kanya. Maraming salamat kasi binabantayan mo si Baby Alice. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Ewan ko nga ba kung bakit palaging umaalis ang yaya ng anak ko. Palagi nilang sinasabi na merong multo sa bahay. Turan ko sa aking kapatid, Papa Dudut. Multo talaga? Ilang beses na akong nakapunta sa bahay ninyo pero wala akong nararamdamang kakaiba. Saka okay lang sa akin yun ate. Makaganti man lang ako sa mga naibigay mo sa anak ko. Saka walang problema sa akin na bantayan si Baby Alice. Behave naman siya palagi at saka nakakatuwa siya. Kahit mag-isa ay tumatawa. Parang may kalaro siya na ako lang ang nakakakita. Sabi ng kapatid ko. Inaliw siguro siya ng guardian angel niya. Wika ko. Hanggang isang araw ay naisipan ko na mag-resign na sa aking trabaho para ako na mismo ang mag-alaga kay Baby Alice. Baka kasi makalakihan niya na ibang tao ang nag-aalaga sa kanya at imbis na ako na nanay niya. Sinabi ko kay Tonyo na ang bagay na yon at sinang-ayunan niya ako. Wala naman daw kaming dapat na ipag-alala pagdating sa income niya dahil
Kaya niya kaming buhayin na mag-ina at ibigay ang sapat na pangangailangan namin kahit mag-stop ako sa pagtatrabaho. Hindi naman ako nagsisi sa desisyon na huwag nang magtrabaho pa, Papa Dudut. Mas nagkaroon ako ng time sa kanya. Ang sarap pala sa pakiramdam na ako mismo ang nagpapalit ng diaper niya at nagtitimpla ng gatas niya. Ngunit may napansin ako sa aking anak. Totoo pala yung sinasabi ng kapatid ko na kahit mag-isa lamang si Baby Alice ay tumatawa siya. Yung tawa na parang may kalaro siya na siya lang ang nakakakita. Iniisip ko na normal yon sa isang baby at wala akong dapat na ikabahala. Pinabinyagan na rin namin si Baby Alice at sa first birthday niya ay naganda kami ng bongga. Pagod na pagod kami ni Tonyo ng araw na yon pero walang pagsidlan. Ang aming kasiyahan. Nang matapos ang birthday party ay pinatulog ko na si Baby Alice. Nauna nang makatulog si Tonyo. Nang tulog na si Baby Alice ay pinatay ko na ang ilaw sa kwarto at nahiga na rin ako. Hindi pa man ako nakakapikit ay narinig ko na ang tumatawa na anak ko. Napatingin ako sa crib niya at nagulat ako dahil may babaeng nakatayo sa tabi ng crib niya na nakayuko at parang tinitignan ng aking anak. Sa pagkurap ko ay biglang nawala yung babae. Hindi ko masyadong nakita ang itsura niya dahil sa madilim na kwarto at iniisip ko na namamalik mata lamang ako dahil sa pagod at antok. Nang magti 3 years old na ang anak kong si Alice ay napansin ko ang hilig niya sa pagdodrawing. Kaya naman binilhan ko siya ng mga coloring materials tulad ng color pencils at sketchpad para mas ma-develop niya ang skills niya. Sabi pa nga ni Tonyo ay baka raw maging isang painter si Alice paglaki nito. Hindi na rin ako bumalik pa sa pagtatrabaho dahil masyado na akong na-attach kay Alice, Papa Dudut. Hindi ko na kaya na hindi siya makausap sa buong araw. Isa rin sa napansin ko, sa kanya ay hindi siya mahilig makipaglaro. Kahit noong magpo 4 years old na siya, ay mas gusto pa niya na nasa kwarto at nagdodrawing kesa sa makipaglaro sa mga batang anak ng aming kapitbahay. Isang araw, 5th birthday noon ni Alice. Invited lahat ng pinsan niya na bata. After namin siyang kantahan ng happy birthday, ay doon na siya sa kwarto nagkulong. Sinundan ko siya roon at naabutan ko siya na kinukuha ang aming sketchpad at color pencil. Alice, hinahanap ka ng mga pinsan mo. Gusto nilang makipaglaro sa iyo. Ang sabi ko kay Alice. Ayoko po, Mami. May kalaro naman po ako dito. Aniya. Sino? Tanong ko. May Angel, Mami. Ang nakangiting sagot ni Alice sa akin. Angel? Nasaan siya? Curious kong tanong. Nasa likod mo po, Mami. Sagot pa ni Alice. Tiningnan ko ang likuran ko pero wala akong nakita, Papa Dudut. Hindi ko alam pero bigla akong kinilabutan ng time na yon. Simula noon kapag tinatanong ko si Alice kung sino ang kalaro niya ay palagi niyang sinasabi na Angel at yun nga ang kalaro niya. Sinabi ko kay Tonyo ang bagay na yon at aniya ay wala akong dapat na ikabahala dahil normal sa mga bata ang magkaroon ng imaginary friend. Mas okay na raw ang bagay na yon kasi ibig sabihin ay malawak ang imagination ni Alice. Every Saturday, Papa Dudut, ay dinadala ko si Alice sa playground sa aming subdivision sa umaga para makapaglaro siya at
may mga bata siyang makaka-interact. Pero hindi naman talaga siya nakikipaglaro sa ibang bata. Mas gusto niya ang mag-isa. At nakikita ko na nag-enjoy siya kahit na wala siyang kalaro. May isang pagkakataon na nasa playground kami nang may isang batang lalaki na umaway kay Alice. Pinapaalis kasi si Alice ng batang lalaki sa swing. Nung hindi umalis ang anak ko ay biglang pinalo ng bata si Alice sa ulo at umiyak ang anak ko. Nang makita ko yon ay mabilis akong napalakad papalapit sa kanila. Pero bago pa man ako makalapit ay biglang umiyak yung batang lalaki kahit na hindi siya sinasaktan ni Alice. Agad kong kinarga si Alice at niyakap para patigilin siya sa pag-iyak. Pinagsabihan ko yung batang lalaki ng maayos na hindi dapat siya nananakit ng ibang bata dahil bad yon. Dumating na rin ang nanay ng batang lalaki. Galit na galit siya dahil umiiyak ang anak niya. Pinaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Sinabi ko na ang anak niya ay ang lumapit sa anak ko at unang nanakit. Hindi sinaktan ng anak ko ang anak mo. Bigla na lang siyang umiyak. Mahinahong kong sabi sa nanay. Anong hindi sinaktan? Nakita mo ba to? Hindi iyak ang anak ko kung hindi siya nasaktan. Sigaw ng nanay at ipinakita niya ang namumulang braso ng batang lalaki. Baka naman nag-iinarte lang yung anak mo. Naiinis na ako kaya hindi ko na napigilan pa ang magsalita ng ganon. Hindi artista ang anak ko para mag-inarte, no? Tingnan mo ang braso ng anak ko at saka mo sabihin na nag-iinarte lang siya. Patuloy na sigaw ng nanay. Natigilan ako sa aking mga nakita. Sa itsura ng braso ng batang lalaki ay parang hinampas yun ng kamay kaya namula ng sobra. Iginit ko na hindi si Alice ang may gawa noon dahil hindi ko inalis ang mata ko sa anak ko. Kaya sigurado ako na hindi gumanti si Alice. Ang sabi ko ay baka nakuha yon ng batang lalaki bago pa nito lapitan ang aking anak. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang sabihin ng batang lalaki na isang babae ang nanakit sa kanya. Ako tuloy ang napagbintangan na nanakit sa batang yon, Papa Dudut. Tinakot pa ako ng nanay na idedemanda niya ako sa kasong child abuse. Hindi ako natakot sa bantang yon ng nanay dahil alam ko na hindi ko yon ginawa. May nakita na rin na kaming kopya ng CCTV sa playground at hinamon ko siya na ipapareview namin ang footage para malaman naming lahat ang totoong mga nangyari. Tumawag na ako ng security guard sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Galit na kasi yung nanay at mariin niyang ibinibintang na sinaktan ko ang anak niya. Ang lakas pa raw ng loob ko na ipareview ang CCTV footage at parang ipagkakanulo ko lang daw ang aking sarili. Nireview ng araw ding yon ang kuha ng CCTV at mapapahiya ang nanay ng batang lalaki. Nang makita roon na hindi namin sinaktan ni Alice ang anak niya. Bigla na lamang itong umiyak. Tinakot ko na rin ang nanay na pwede ko siyang idemanda sa pambibintang niya sa akin sa bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi ko na sinabi pa kay Tonyo ang pangyayaring yon dahil baka ma-stress lamang siya. Very protective kasi siya kay Alice at baka kung ano pa ang gawin niya. Alam ko na hindi siya papayag na wala kaming aksyon kapag nalaman niya na sinakta ng isang bata ang anak namin. Ayokong palakihin pa ang gulo, Papa Dudut. Sinabihan ko rin si Alice na huwag na yung sabihin sa daddy niya dahil naayos ko na ang gusot. Kaya simula nang mangyari yon ay nakita ko ang magandang epekto ng walang kalaro si Alice. Para sa akin ay mas lalong okay na mag-isa lamang siya kesa may kalaro nga siya pero aawayin naman siya. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin ko ng mga sandaling may manakit sa anak ko. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko na may gawin na sa huli ay aking pagsisisihan.
Kaya sa tuwing napupunta kami sa playground para maglaro ng anak ko, ay hinahayaan ko na lang siya ng mag-isa. Hindi na rin ako lumalayo sa kanya para mas mabantayan ko siya ng maayos. May isa pang nangyari sa playground na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Nasa swing noon si Alice at nasa likuran niya ako. Itinulak ko siya dahil natutuwa siya kapag medyo malakas ang pagkakaduyan. Ako naman ay nakaalalay lamang at baka mahulog siya. Nag-request si Alice na lakasan pa ang pagduyan sa kanya. Tawa siya ng tawa noon. Anak, baka mahulog ka. Okay na yan, ganyang kalakas. Paalala ko pa sa kanya. Gusto kong mas malakas pa, Mami. Turan pa ni Alice. Kahit na anong sabi ko na delikado kapag nilakasan ko ay patuloy pa rin sa pamimilit si Alice. Nagtaka ako nang kahit na hindi ko na siya itinutulak ay lumalakas pa rin ang pagkakaduyan niya. Nakabitaw si Alice sa pagkakahawak niya kaya tumilapon siya at napasigaw ako. Padapa siyang bumagsak sa lupa at itinuon na niya ang isa niyang braso kaya naisip ko na malamang ay nabalian siya. Ini-expect ko na rin. Naiiyak ng malakas si Alice pero tumatawa pa siyang tumayo at lumapit sa akin. Nang tanungin ko lang siya kung may masakit sa kanya, ang sinabi niya ay wala. Anong wala? Ang lakas ng pagkakabagsak mo, anak, ang nag-aalala kong wika. Sinave na po kasi ako ng angel ko, Mami, ang sabi pa ni Alice. Hindi ako matahimik sa mga nangyari sa anak ko, Papa Dudut. Nagwo-worry ako na baka nasaktan talaga siya kaya sa araw na yon ay pumunta kami sa ospital. In-x-ray siya at wala namang nakita na pinsala sa kanya. Okay lang daw si Alice, sabi sa akin ng doktor. Sa pagkakataon na yon ay medyo napaisip na ako kung sinave na ba talaga siya ng angel na tinutukoy niya. Hindi rin kasi ako sigurado kung totoo ba ang guardian angel. Medyo nawala na sa isipan ko ang bagay na yon nang mag-decide ako magtrabaho online. Naisip ko na lumalaki na rin ang gastos namin habang lumalaki si Alice at kailangan na ng asawa ko ang tulong ko. Ayokong dumating kami, nakakapusin kami. Medyo malaki na rin naman si Alice at hindi na siya alagain kagaya nung baby pa siya. May nahanap naman akong online job at pabor yun sa akin kasi kahit nasa bahay ako ay makakapagtrabaho ako. Yun nga lang ay tuwing gabi hanggang madaling araw ang working time ko kaya madalas ay late na akong nagigising tuwing umaga. Kaya ang sabi ko kay Tonyo ay isabay na lamang niya palagi sa breakfast si Alice kaysa sa magutom ang bata sa paghihintay na magising ako para lamang makakain ng almusal. Isang umaga ay nagising ako ng medyo maaga pa. Sa ganong oras ay alam kong nakaalis na ng bahay si Tonyo. Si Alice naman ay iniiwan ni Tonyo na nanonood ng cartoons para malibang hanggang sa magising ako. Nasa may sala ang working station ko para hindi ako makaistorbo sa aking mag-ama kapag natutulog sila sa aming kwarto. Paglabas ko ng kwarto ay nabigla ako nang makita ko na nakaharap si Alice sa computer ko at nakikialam siya sa mga files ko roon. Napatakbo ako sa kanya at para akong napagbagsakan ng langit at lupa nang malaman ko na may mga na-delete siyang files na kailangan ko sa aking trabaho. Kahit sa recycle bin ay wala na rin ang mga files, Papa Dudut. Dahil siguro sa kulang pa ako sa tulog ay mabilis na nag-init ang aking ulo. At napalo ko ng 2 beses sa puwet si Alice. Umiyak siya at tumakbo siya papasok sa kwarto. Yun ang unang beses na napalo ko ang aking anak, Papa Dudut. At nang mahimasmasan ako ay na-realize ko na hindi ko dapat pinalo si Alice. Mas okay kung kinausap ko siya ng maayos at pinaliwanag sa kanya na mali ang ginawa niyang pakikialam sa computer ko. Pinuntahan ko si Alice sa kwarto at sa unang pagkakataon ay nakakita ko ng takot sa mukha niya habang nakatingin sa akin. Mami, sorry. Humihikbing wika ni Alice.
It's okay anak, sorry rin kung napalo kita. Nabigla kasi ako. Next time, huwag kang makikialam ng hindi mo gamit. Lalo na at hindi mo alam kung paano yon gagamitin. Turan ko sa aking anak. Lumabas kami ni Alice sa araw na yon. Kumain kami sa isang fast food restaurant na sikat sa mga bata. Ipinasyal ko rin siya sa mall at binili ng manika. Umuwi na rin kami sa bahay pagkatapos. Sinabi ko sa aking asawang nagawa kong pagpalo kay Alice at sobra kasi akong nakonsensya sa ginawa ko. Ang sabi ni Tonyo ay hindi talaga may iwasang maging curious ang isang bata sa mga bagay sa paligid nito. Kaya kami na lang daw ang mag-adjust. Aniya pa, lagyan ko ng password ang aking computer para hindi na yon mabuksan pa ni Alice. Habang nagtatrabaho ako sa gabing yon, ay isang hindi maipaliwanag na kaganapan ang nangyari, Papa Dudut. Nakatutok ako sa monitor ng computer nang biglang naging malamig ang paligid at naramdaman ko na parang may humahaplos na malamig na kamay sa aking batok at napalingon ako pero wala naman akong nakitang kakaiba. Ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho at nagulat ako nang biglang may nahulog na kaldero sa kusina. Iniwanan ko sandali ang ginagawa ko para pumunta ng kusina. Nakita ko ang isang kaldero na nasa sahig. Ang unang pumasok sa utak ko ay baka may pusang nakapasok sa aming bahay. Sinek ko ang bawat sulok ng kusina para hanapin ang pusa pero wala akong nakita. Hindi ko na yon napagtuunan pa ng pansin dahil may trabaho pa ako na dapat gawin at tapusin. Pagbalik ko sa aking working station ay hindi ko naman makita kung nasaan ang ballpen ko. Nasa tabi lamang yon ang keyboard kaya nagtaka ko kung bakit bigla yung nawala. Kahit sa sahig ay wala yon. Medyo na-stress ako kasi may mga kailangan pa akong isulat. Mabuti na lamang at meron akong ekstrang ballpen kaya yun na lamang ang aking ginamit. Nang matapos na ako sa aking trabaho ay pinatay ko na ang computer. Nang mag-block na ang monitor ay nagulat ako dahil may nakita akong babaeng nakatayo sa reflection sa monitor. Parang nasa likuran ko lamang siya, Papa Dudut. Napalingon ako pero wala naman akong nakitang babae. Sa takot ko ay hindi na ako tumingin sa monitor at nagmamadali na akong pumasok sa kwarto para matulog. Simula noon ay binago ko na ang pwesto ng aking working station. Nakatalikod na ang upuan ko sa dingding. Natakot kasi talaga ako sa nakita kong babae sa likuran ko, Papa Dudut. Nagtaka si Tonyo sa ginawa kong pagbabago ng pwesto ng aking working station. Ang sabi ko na lamang sa kanya ay may mas komportableng pwesto which is itong ang binago ko. Sa ganong pwesto ay mas nakakapagtrabaho ako. Hindi na siya nag-usisa pa. May isa pang pangyayari na habang nagtatrabaho ako ay meron akong narinig na babaeng umiiyak. Yung parabang nahihirapan siya at sobrang lungkot niya. Mahina lang ang iyak pero dahil sa madaling araw na at tahimik ang kapaligiran ay dinig na dinig ko yon, Papa Dudut. Nilakasan ko na lamang ang loob ko at nagdasal. Sa pagkakataon na yon ay unti-unti na akong naniwala sa mga naging yaya dati ni Alice na merong multo ng babae sa aming bahay. Meron ding mga pagkakataon na kapag kami lang ni Alice sa bahay ay nararamdaman ko na meron kaming kasama. May mga gamit na nawawala o kaya ay may mga gamit sa kusina na malalaglag sa sahig. Galit sa iyo si Angel, Mami. Pinalo mo raw kasi ako. Sabi sa akin ni Alice habang naglalaro siya ng manika niya. Natigilan ako sa sinabi ng anak ko. Alice, ano bang itsura ng sinasabi mong Angel? Tanong ko. Maabang hair niya tapos palagi kaming magkalaro. Tugon pa ni Alice. Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa totoong nanay ni Alice, Papa Dudut. Doon ako nagkaroon ng hinala na baka ang Angel na tinutukoy niya ay ang kaluluwa ng kanyang nanay. Baka kahit wala na ito ay binabantayan pa rin ito si Alice. Hindi na rin ako nagdalawang isip pa na sabihin kay Tonyo ang bagay na yon.
Inamin niya sa akin na may nararamdaman din siyang kakaiba sa bahay namin. May isang beses din daw na may nakita siyang babae sa kwarto namin na nawala kaagad. Hindi niya raw sinabi sa akin kasi baka matakot ako. Pero dahil alam na niya na parehas pala kami ng experience, ay naisipan niya na bigyan niyo ng solusyon. Hindi raw pwede na natatakot kami sa sarili naming pamamahay. Naghanap ng psychic si Tonyo at meron naman siyang nakilala. Isang lalaking psychic ang agad na pumunta sa aming bahay. Pagpasok niya ay sinabi niya kaagad na meron ngang kaluluwa ng isang babae sa bahay na konektado sa isa sa mga nakatira sa amin. Nang makita naman niya si Alice ay nalaman ng psychic na kay Alice naka-attach ang naturang kaluluwa ng babae. Kinausap ng psychic ang kaluluwa ng babae at napag-alaman namin na yun nga ang totoong nanay ni Alice. Ayon sa psychic ay nagsisisi ang nanay ni Alice sa ginawa nitong pag-iwan sa anak kaya eto ay palaging nakadikit kay Alice. Sa pamamagitan ng psychic ay pinarating ko sa totoong nanay ni Alice na wala na siyang dapat na ipagkabahala dahil nasa mabuting pamilya ang anak niya. Nangako rin ako na palalakihin namin si Alice ng mabuti at ibibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Tinulungan din ng psychic ang kaluluwa ng nanay ni Alice na makatawid at hindi naman ito nahirapan dahil willing nang tumawid ang kaluluwa. Sobrang laki ng pasasalamat namin sa psychic na yon, Papa Dudut, at simula kasi noon ay wala na kaming naramdaman pa nakakaiba sa aming bahay. Hindi na rin nabanggit pa ni Alice ang angel na palagi niyang sinasabi noon. Sa paglaki ni Alice ay natuto na rin siyang makisalamuha sa ibang bata lalo na nang magsimula na siyang pumasok sa school. Unti-unti naming sinabi sa kanyang katotohanan na siya ay adopted at hindi kami ang totoo niyang magulang. Mas gusto kasi namin na malaman niya ang totoo habang maaga pa. Natatakot kami ni Tonyo na baka kapag inilihim namin kay Alice ang totoo ay magalit siya sa amin kapag malaki na siya. Ngayon ay dalaga na si Alice, tanggap niya na hindi kami ang biological parents niya. Nagpapasalamat siya sa amin ni Tonyo. Kahit na hindi namin siya kadugo ay itinuring namin siya na aming totoong anak. Para naman sa akin ay hindi man sa akin ang galing si Alice ay mahal na mahal ko siya at totoo ko siyang anak. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagkakataon na mai-share ko sa inyo at sa mga listeners mo ang aking kwento. Pagpalain ka po lalo ng nasa itaas. Lubos na gumagalang, Trini. Tunay na importante ang mga magulang sa paglaki ng isang bata. Sila po ang gagabay at magbibigay ng pangangailangan ng isang bata habang wala pa siyang kakayahan na tumayo sa sarili niyang mga paa. May mga bata man na pinalaki o pinapalaki ng hindi nila tunay na magulang ay nararapat lamang na sila ay magpasalamat sa tumatayo nilang ina at ama dahil sila ang nagpapadama sa iyo ng pagmamahal ng isang pamilya. Sadyang kung minsan ay mapagbiro ang kapalaran ng tao. Kaya kailangan nating maging matatag sa pagtanggap ng katotohanan at magpasalamat sa mga taong patuloy tayong minamahal at inaaruga kahit na hindi natin sila kadugo o kaano-ano. Ang pagmamahal ng isang magulang ay tunay na biyaya mula sa ating Panginoon. Tunay man natin silang ama at ina o hindi. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po